Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 26, 2026. Patuloy nga pong umiral sa ating bansa yung habagat na nakakaapekto nga no, sa ating bansa at meron pong posibleng mga pagulan sa parte ng Zambales, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Asahan din po natin sa may natitirang bahagi ng Luzon, sa may Aklan, Capiz at Negros Oriental, apektado pa rin po yan ng southwest monsoon. At yung minomonitor nga po nating bagyo ay patuloy nang lumalayo yan sa ating bansa at posible po yan mag-landfall sa parte nga po ng China. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin nga po yung minomonitor natin na posibleng panibagong bagyo na makakaapekto sa ating bansa dahil hahatakin po niyan yung habagat na magdudulot muli ng pag-ulan sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po August 27, habagat pa rin po nakakaapekto sa ating bansa. At pagdating nga po ng gabi, dito makikita natin posibleng magkaroon ng panibagong low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 28, tuloy-tuloy pa rin nga po habagat ang makakaapekto sa ating bansa at yung possible low pressure area ay nasa loob na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng gabi, tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ang western section ng ating bansa dahil po yan sa habagat. Pagdating naman po ng August 29, so expected nga po natin by August 29, meron nga po mga pag-ulan sa may western section pa rin ng ating bansa dahil po yan sa habagat. At pagkatapos nga po, yung ating sama ng panahon nga po dito nga sa may sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay meron nga pong mga pag-ulan na mararanasan. At yung low pressure area nga po ay posibleng mag-develop po yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo pag nandito na nga po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng gabi, tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng malalakas na pagulan ng malaking bahagi ng Luzon, kasama rin po diyan ang Mindoro provinces at ilang bahagi ng western section ng Visayas at ng Bicol region. Pagdating naman po ng August 30, ito po yung ating possible scenario by August 30. Tuloy-tuloy nga po na makakaranas tayo ng pagulan dahil nga po sa paghatak sa bagat itong panibagong bagyo. At pagdating nga po ng gabi, tuloy-tuloy po yung mga pagulan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po sa ating mga kababayan dahil dire-diretso na naman yung mga pagulan na ating mararanasan. Posible na naman tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng August 31, by August 31, so asahan pa rin po natin na makakaranas tayo ng pagulan dahil nga po sa panibagong bagyo na yan. At pagdating po ng gabi, dire-diretso po makakaranas pa rin po tayo ng pagulan. Yung tuloy-tuloy na pagulan simula po August 28 ng gabi hanggang ngayon nga po ng August 31 ay tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng pagulan. By September 1, mas malapit nga po sa parte ng extreme northern Luzon itong bagyo at tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ng western section ng ating bansa. Pagdating po ng gabi, asahan natin may malalakas na pagulan, lalong-lalo na nga po sa parte ng Ilocos Region, sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, malalakas ang posibleng pagulan. Kung mapapansin nga natin yung bagyo, posibleng lumakas yan as of now sa latest update ng European Center, posibleng umabot ito ng typhoon category. Pagdating nga po ng September 2, kung makikita natin sa ating monitor almost stationary yung kanyang pagkilos
at tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan sa ating bansa. At kung mapapansin nyo, meron din panibagong sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa. Dito pa po yan, malapit sa may parte po yan ng Pacific Ocean. Pagdating po ng gabi ng September 2, mas malalakas na pag-ulan ay mararanasan sa parte nga po ng Ilocos region, kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan. At meron na naman po tayong nakikita na panibagong bagyo na nasa labas ng ating bansa, bukod nga po dito sa posibleng typhoon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 3, asahan nga po natin by September 3, tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ang parte ng Luzon. Malalakas na pagulan mararanasan po yan sa Ilocos region. Asahan din po natin yan sa Metro Manila, Mindoro provinces at sa Palawan. At pagdating nga po ng September 4, so by September 4, expected na nga po natin na may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Sa umaga, mahina at katamtaman lamang po, at pagdating naman po sa gabi, may mga posibleng biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. By September 5, sa umaga, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces, Metro Manila, Batanes, Bataan, Bicol region ay may mga tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng gabi, asahan natin malaking bahagi ng ating bansa muli ay makakaranas ng pagulan, kasama po ang Visayas, Bicol region at Mindanao. Pagdating naman po ng September 6, tuloy-tuloy po na makakaranas po tayo ng pagulan sa western section ng ating bansa, at yung typhoon nga po na nagaling sa ating Philippine Area of Responsibility ay as of now posible pong tumama yan sa parte ng Japan. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.